Blessed night sa bawat isa po sa atin at hayaan niyo po na I declare sa buhay ng bawat isa sa bawat tahanan that you are blessed, that you are victorious, you are healed, and you receive God's favor in your life. Okay, so sa gabi pong ito, we are all excited because tonight we will be hearing the 6 words of our Lord Jesus Christ nung siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. So sa bawat isa po sa atin, patuloy nga po na simulan po natin ang pag-invite, ang pag-share, ang pag-tag sa ating pong mga mahal sa buhay, mga kakilala na nais po nating makasama sa gabing ito. So now, nais ko pong batiin, nais ko pong banggitin ang mga pangalan ng kasama na po natin dito po sa ating Facebook account. So Ate Rosie, good evening po. Ate Melanie, okay, good evening Sir Ken, Ate April, okay. Kasama po natin, ayan, si Sir Ken, praise God, minimension na po niya ang pangalan ng kanyang mga disciples. Good evening po, Ate Dolor. Good evening, Melanie. Good evening, Ate Kitchi, Venus. Okay? Ate Grace Angeles, good evening po sa bawat isa. Ate Jumay, Ate Wendy, Ate Giselle. Sige po, patuloy po tayong mag-invite, patuloy po tayong maging excited kasi naniniwala po tayo that the Word of God will continue to empower us tonight. Okay, so, andito na rin po, kasama na po natin si Ate Weng. Good evening po, Ate Weng. Ate Arlene, magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, okay, so mukhang nararamdaman ko na bawat isa po ay excited. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's welcome the presence of God with expectation and excitement sa ating mga puso, welcoming the Holy Spirit in our homes, because we believe that tonight, God is going to do something miraculously in our lives. Okay, so good evening din, Kuya Chess. Ayan. Okay, so patuloy po tayong babate. Good evening po, Ate Vicky, Kuya Eric, Kuya Louie, Jude, good evening. Ate Ayan, Kuya Romulo, good evening po. Ate Regine, Ate Eileen, Ate Abby, good evening po sa bawat isa sa atin at kasama na rin po natin si Kuya Nolly. So, praise God. Greetings to all the primary leaders. Let us continue to invite ang ating pong mga disciples. Okay, good evening Ate Hailey, Ate Laila, Sir Pat. Ayan, so nagsabi ni Sir Pat, tara na. And so, po patuloy po tayong mag-invite. Good evening Ate Matet. Okay, so lagi din po natin nakakasama si Mommy Betty. Good evening, Kuya Ernesto Ramirez, Kuya Obet, Ate Gina, okay, Catherine, good evening po, Ate Rose, si Ryan, Ate Nancy, Ate Noemi, magandang gabi po sa bawat isa. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon, Ate Ade. Ayan, so tunay nga po na nakakasama na rin po natin ang iba pa po nating mga adult, Ate Arlene. Okay, Cassis, kasama na rin natin si Ate Rosalie. Okay, so it's 7 o'clock. Tayo po ay magpapasimula na. At ilagay po natin ang ating isip, ang ating puso sa presensya po ng Panginoon, expecting that God is going to speak to us through His message. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras pong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kinikilala po namin na ikaw ang aming Diyos na patuloy na gumagawa sa aming mga buhay, tumutupad sa iyong mga pangako. Marami pong salamat, Panginoon, at hayaan mo po na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pagpapakumbaba pag amin na kami po ay nagkasala. Patawarin mo kami, pagkalinis mo po ang aming mga puso. And let this heart be an empty vessel to receive new things from you, O God. Tunay nga po sa gabing ito, patuloy kami nagpapasalamat dahil sa mga salita mo na sinabi habang ikaw ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. We believe, O God, that these words, O God, ito nga po ay pinangyayari mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At hinihiling po namin ang patnubay, pagsama ng iyong banal na spirito sa aming gawain sa gabing ito, kasama po ng aming pastor na gagamitin mo to preach the words. Lord, samahan mo siya, ikaw ang magsalita para sa kanya, at nananampalataya kami sa lahat ng salita na kanyang sasabihin, ito po ay magdadala ng pagpapalaya, magdadala, Panginoon, ng paglalim ng aming pananampalataya at maging
pagbabago ng aming mga buhay. Maraming salamat po. We honor you and we welcome you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ngayon naman po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kahit po tayo ay nasa kanya-kanya nating mga tahanan, let us give the best worship to our God. Thank you, Jesus! Walang papantay sa iyo, Panginoon. Sa kabutihan mo, patuloy kami na magpupuri at aawit sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus! Ang pagkabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Ang pagkabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan, itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha, napakabuti niya ng ating Diyos. Lahat ay magpasalamat. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas sa ngalan, sabay-sabay. Ang pagkabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Ang pagkabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas sa ngalan niya, lahat na nilikha, napakabuti niya ng ating Diyos. Lahat ay magpasalamat. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas sa ngalan, sabay-sabay. Ang pagkabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Ang pagkabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas sa ngalan niya, lahat na nilikha, napakabuti niya ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas sa ngalan niya. Hallelujah! Puri ng ating Diyos, di siya nagbabago. Ang pagkabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas sa ngalan niya, lahat na nilikha, napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti niya ng ating Diyos. Amen! Hallelujah! Pakisabi sa katabi mo, napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Sinabi nga sa salita ng Panginoon, Amen. So tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. So type po natin dyan sa ating comment box, God is good all the time. Okay po? So naniniwala po tayo na ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin, hindi po ito nagbabago, hindi po ito nagmamaliw, nananatili po ito sa ating pong mga buhay. Amen? So ngayon po ay let us prepare ourselves sa pakikinig po ng salita ng Panginoon at let us continue to take down notes, no, para ito po ay talagang natatandaan po natin. So once again, let us welcome our pastor, Pastor Kim S. Liantada.
Okay, good evening po sa bawat isa sa atin. Isang mapagpalang gabi sa mga tatay, nanay, sa mga anak, sa kanya-kanyang tahanan. God bless you po. At hindi po ako nagkakamali, ay extended po tayo sa ating ECQ, another 1 week. Pero wag po tayong mag-alala at mainip sapagkat marami pa tayong pwedeng magawa. Kahit po tayo ay sa kanya-kanyang tahanan lang o limitado ang ating ginagawa, ay pwede po tayong may magawa pa, mga kapatid. Ang ECQ, ang Enhanced Community Quarantine, ay magagawa po nating Encounter Christ Quietly or Encounter Christ Quarantine. At ako po'y nananalangin sa Panginoon kung sakaling habang tayo ay nasa ECQ, ay talagang marami po akong may paglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagtuturo po ng salita ng Diyos sa inyo. Okay? So let us obey our government and pray for them. Let's pray to God that God will give them the wisdom and the knowledge and of course protection and strength. Okay, so tayo po ay nasa ika-6 ngayon na huling wika ng ating Panginoong Jesucristo, at tomorrow po ay Easter Sunday, Resurrection. Ay isasama ko po yung ika-7 sinabi ng Panginoong Jesucristo sapagkat yan po ay nakaugnay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po natin kalimutan, ay bukas maganda po tayo, ay meron tayong Santa Cena, sabay-sabay po nating alalahanin ang kamatayan at muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. Okay, so ang ika-6 na wika, huling sinalita ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, mula po sa aklat ng Juan, Kabanata 11, talatang 30. Okay? Ito po nakasulat, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished. Tapos na. So, ang paksa po natin ay, o ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon sapagkat Tagalog, tagumpay na pagtatapos. Ayan, tagumpay na pagtatapos. Sabihin, it is a victorious ending or finish. So, ito ay salita o wika ng pagtatagumpay. Hindi po yan yung parang, ay, salamat, tapos na rin. Hindi po ganon. Kung hindi may pagtatagumpay. Sapagkat sabi nga ng salita ng Diyos ay may kagalakang naghihintay sa kabila ng paghihirap na ito ng ating Panginoong Jesucristo. And I know the Lord Jesus Christ was so excited sapagkat natapos na at alam natin ay isang mga kasunod niyan ay katagumpayan na or pangyayari ng talagang plano at kalooban ng Diyos sa sangkatauhan. So tagumpay na pagtatapos po yan, mga kapatid. So ito ay isang pagpapahayag sa atin hanggang sa panahon natin ngayon na sinasabi ay tapos na. It is finished. Ibig sabihin, bago namatay o mamatay ang Panginoon, nagawa niyang tapusin ang kanyang misyon sa pagparito. Ang plano ng Diyos na kaligtasan. Ang tao ay naliligtas na. Ang tao ay napapatawad na sa kasalanan. Ang tao ay makababalik na sa Diyos. Ang tao ay makatitiyak na siya ay mayroong buhay na walang hanggang makakasama ang Diyos. So, subalit alam natin hindi ito naging madali sa Panginoong Jesucristo. Hindi lang yan basta nangyari lang, mga kapatid. Masasabi natin ito ay isang tagumpay na pagtatapos sapagkat nagkaroon dyan ng labanan. Nagkaroon ng pakikipaglaban ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Subalit, ang good news, ang mabuting balita ay nagtagumpay po ang Panginoong Jesucristo because no one can stop the plan of God, brothers and sisters. Okay? So, praise God for that. At ipinapahayag sa atin ngayon na tapos na. Ibig sabihin, tagumpay na, mga kapatid. Tagumpay ka na, kapatid. Tagumpay na ako. Tagumpay na tayong lahat. So, doon sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakapako sa krus,
at mula sa kanyang mga sinalita at iwinika na sinabing tapos na, ibig sabihin lang po ay tagumpay na, mga kapatid. So, pakisulat mo yan, ha? Na tayo ay tagumpay na. Victorious na tayo, mga kapatid. Once we are victim, but now we are victors in Christ through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. So, alam niyo po ba na ang tagumpay na ito ay hindi lang talaga tagumpay ng Panginoon, kundi ito ay tagumpay din natin, mga kapatid. So ngayon ang tanong, saan tayo pinagtagumpay ng Panginoon? Saan nagtagumpay ang Panginoon upang ang kaligtasan ay ating talagang matanggap, mga kapatid? Saan nga ba tayo pinagtagumpay ng Panginoon? At ito po ang gusto kong maintindihan po natin ngayon, sapagkat ito po ay may kaugnayan din sa ating pamumuhay ngayon at sa pang-araw-araw nating buhay at sa anumang kalalagayan at maging sitwasyon po ng bawat isa sa atin. Okay? So saan nga ba tayo pinagtagumpay ng Panginoon? At malaman mo na ikaw ay tagumpay na at ito ang iyong lakaran, ito ang iyong pamumuhay, bagamat tayo ay nakikipaglaban pa rin, pero tinitiyak sa atin, sinasabi sa atin na tayo ay tagumpay na. Merong nang natapos na laban at ang resulta ay nagtagumpay ang Panginoon at ang tagumpay ng Panginoon na yon ay tagumpay din natin. So sinasabi sa atin ngayon, hanggang ngayon ay sa buhay natin, lahat tayo ay mga mananagumpay na, mga kapatid. We are conquerors, and even the Word of God says we are more than conquerors. Hallelujah. So saan nga ba tayo pinagtagumpay ng Panginoon? Una, tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon. Ito po ay tagumpay laban sa kasalanan. Tagumpay laban sa kasalanan. Sapagkat sabi po ng aklat ng Roma, Kabanata 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Idiniklara po at ipinahayag ng salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala. Walang sino man sa atin ay hindi kasama dito. Ako, ikaw, lahat tayo ay nagkasala. Kaya mapapansin po natin sa ngayon ay merong nabubuhay sa kasalanan at meron din namang nahuhulog sa kasalanan. Magkaiba po yan, mga kapatid. Merong nabubuhay sa kasalanan at merong nahuhulog sa kasalanan. Okay? So, tingnan po natin yung nabubuhay sa kasalanan. Ayon po sa aklat ng Roma, Kabanata 6, talatang 1 hanggang 2, ito po ang nakasulat. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Kinakausap po rito ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga nanumbalik na sa Diyos, mga naligtas, at sinasabi ito ni Pablo na patuloy pa ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. At ang verse 2 ang sabi, hindi. Ibig sabihin niya, hindi tayo dapat nagpapatuloy na sa pagkakasala. Sapagkat ang sabi rito, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ibig sabihin ng Apostol Pablo, tayo dating mga hindi mananampalataya ay talagang nabubuhay tayo sa kasalanan. Bahagi talaga ng buhay natin, na talagang normal ang magkasala sa atin at baliwala ang kasalanan sa atin. Katulad ko noon, nung hindi ako mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, ay naku po, baliwala sa akin ang kasalanan. Alam kong kasalanan yan, pero baliwala sa akin sapagkat nabubuhay ako sa kasalanan. Mga bagay na alam kong hindi lamang labag sa Diyos, maging labag sa aking kapwa at labag sa aking sarili. Alam ko po yun, mga kapatid. Kaya alam, dyan ako nabubuhay sa kasalanan. At meron din naman isa, mga kapatid, yung tinatawag na nahuhulog sa pagkakasala. Sa 2 Korinto, Kabanata 11, talatang 20, ito po ang nakasulat. Kapag may nanghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. So pansinin niyo po ito, mga kapatid, sinasabi dito ni Apostol Pablo, bagamat hindi na tayo namumuhay sa kasalanan, kaya lang, subjected pa rin tayo na magkasala. At ang iba sa atin ay nahuhulog pa rin sa pagkakasala. At dahil doon, ito ikinagagalit ni Pablo sapagkat
talaga namang dapat ay nagtatagumpay na tayo sa kasalanan sapagkat pinagtagumpay na tayo ng Panginoong Hesukristo sa kasalanan. Pero ang iba sa atin marahil ay nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Ipinapaalala po sa atin kung paanong inaalala natin ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kasama po dyan, napapaloob po dyan na ipinapahayag sa atin na tayo ay tagumpay na. Tayo ay tagumpay na sa kasalanan. Maari na nating maiwasan ang magkasala. Hindi na tayo dapat namumuhay sa pagkakasala o nahuhulog man sa pagkakasala, mga kapatid. Bagamat, huwag nating sabihin na hindi pa rin tayo nagkakasala, mga kapatid, pero ibang usapan yung namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Okay? So, hindi maganda, siyempre, bilang anak ng Diyos, at hindi natin pwedeng ikatwiran na siyempre, tao lang, ay hindi po katwiran yon, tamang katwiran sa mga anak ng Diyos. Hanggat maaari ay kinakailangan nagtatagumpay na tayo sa kasalanan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay sumisira ng ating relasyon sa Diyos. Remember, itinuro ko po sa inyo, no? Ang kasalanan ay naglalayo at naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sinisira niya ang ating relasyon sa Diyos at sinisira niya mga gawain sa Diyos. Hindi na tayo makakapagbasa ng Bible, hindi na tayo makakapaglingkod sa Panginoon, at hindi na tayo magkakaroon ng interest sa mga bagay patungkol sa Diyos, at lalong-lalo na sa Diyos mismo kapag tayo ay nasa kasalanan. Ay pangalawa, ay sinisira nito ang relasyon sa ating kapwa. Kaya nagkakagalit-galit, nagkakahiwa-hiwalay, nagkakanya-kanya, dahil po yan sa kasalanan. Sinisira niya ang ating relasyon sa isa't isa. At pangatlo na nagagawa ng kasalanan ay sinisira nito ang relasyon sa ating sarili. Okay? Mapapabayaan natin ang ating sarili bagamat alam nating mali, ikasisira ng ating katawan, ikasisira ng ating buhay, ay ito ay nababaliwala natin dahil sa kasalanan. So hindi po talaga maganda na ang kasalanan ay naghahari pa rin sa ating buhay. Kaya isa ito sa pinagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang dugo. Binayaran po ito ng Panginoong Hesukristo upang tayo ay makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Alam niyo, dahil sa kasalanan, kaya naipako ang Panginoong Hesukristo at namatay sa krus. Pero ang kasalanan yan na nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo at naging dahilan ng kanyang kamatayan ay kasama ring naipako doon sa krus, mga kapatid. Okay? So, kasama na rin na yan. Yung kasalanan na yan ay kasama na rin ipinako sa krus. Kaya sabi po ng 1 John chapter 3 verse 9, kung talagang tayo ay tunay na mga naging anak ng Diyos, ito po ang sabi ng 1 John o unang Juan kabanata 3 talatang 9, ang bawat taong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya dito po makikita talaga sa ngayon ay hindi po talaga lahat anak ng Diyos at talaga namang may mga tunay na anak ng Diyos. At isang makikita mo dyan kapag ang taong ito ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, isang indikasyon po yan, yan ay anak ng Diyos. Nagkakamali, nagkakasala, subalit hindi nagtutuloy-tuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanya ang binhi ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi niya kayang magpatuloy sa pagkakasala sapagkat anak siya ng Diyos. Kaya mahalaga po, lagi nating tatandaan, tayo ay mga anak ng Diyos dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Meron tayong katuwang sa buhay. So sinasabi sa atin, tagumpay na tayo sa kasalanan at sa tulong ng banal na Espiritu ay nagagawa po nating hindi magpatuloy sa kasalanan. Kaya salamat sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo ay pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan po ay sa tulong din ng banal na Espiritu ay magtatagumpay tayo sa kasalanan. Okay? So saan pa tayo pinagtagumpay ng Panginoon? Hindi lang sa kasalanan, kundi tagumpay din laban sa kamatayan. So alam po natin, ang kamatayan ay talagang isang bagay sa buhay natin na kinatatakutan ng lahat. At hanggat maaari, ay ayaw po nating mangyari yan.
dahil ito'y lumilikha ng pagkatakot sa atin at walang katiyakan. Kaya isa ito, mga kapatid, na pinagtagumpay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po na aklat ng Roma, Kabanata 5, talatang 12 ay ito. Kaya kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, yan po ay si Adan, no? Ang tinutukoy dyan, at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil nagkasala ang tao, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? At ang sabi dito ay nararanasan ng lahat ng mga tao. Okay? At sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao. Kaya may namamatay, mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kaya sabi po na Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So may kabayaran ng kasalanan, ito po ay kamatayan. Subalit may dalawang klase po ng kamatayan na nais kong ipaliwanag na sinasabi po ng salita ng Diyos. Ang una ay kamatayang pisikal at pangalawa ay ang kamatayang espiritual. Ang akala ng iba ay isa lang ang kamatayan. Ang akala ng iba ay pisikal lamang na kamatayan, subalit meron din tinutukoy ang salita ng Diyos na espiritual na kamatayan. Ang sabi po ng aklat ng Hebreo, Kabanata 9, talatang 27. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Pansinin niyo po, matapos ang kamatayan ay haharap daw tayo sa Diyos upang tayo ay hatulan. Ibig pong sabihin dito, bagamat tayo ay namatay sa pisikal, pero meron pang buhay na naghihintay sa atin. Okay? Kaya ang sabi po ng Genesis chapter 2 verses 16 to 17. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. So dito may binabanggit mismo ang Diyos na ikamamatay ni Adan kapag kinain ang bunga ng punong ipinagbabawal ng Diyos. At alam po natin, ang kasaysayan ay kinain, sumuway, lumabag itong sila Adan at Eva sa utos ng Diyos. At ang sabi ng Diyos na kabayaran, kapag sinuway nila ang utos ng Diyos ay kamatayan. Pero alam po natin, dumami pa ang tao sa pamamagitan nila. So hindi ito namatay physically, katulad ng binabanggit sa binasa ko sa inyo kanina, sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa tao na minsang mamatay, physical death, kamatayang pisikal, sapagkat pagkatapos ay haharap sa Diyos. Ito naman ay sinasabi ay ito yung tinatawag na spiritual death. Ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo, not physical death, not physically, but spiritually. So ano pong ibig sabihin ng spiritual death? Ito po yung pagkahiwalay sa Diyos. Kaya si Adan at Eva ay napaalis sa paraiso, sa presensya ng Diyos. Kaya ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. So kaya merong physical na kamatayan at meron ding spiritual na kamatayan. Okay? So dalawa ang kamatayan, mga kapatid. Itong kamatayan na ito ay pinagtagumpay ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians o unang Korinto, Kabanata 15, talatang 55 hanggat 57. Ito po ang nakasulat. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. Sapagkat sa tuwing tayo magkakasala, nagkakaroon ng kamatayan, mga kapatid. Okay? Ito man ay pisikal, ito man ay spiritual na kamatayan. At may kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito. Ano po yun? Sa kasalanan at sa kamatayan. Binigyan daw po tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong
Heso Kristo. Tagumpay na tayo, kaya ang Panginoon hindi kinatakutan ang kamatayang pisikal. Of course, hindi kailanman mamamatay ang Panginoon sa kamatayang spiritual. Pero madalas ang kinakatakutan natin ay kamatayang pisikal. Subalit sa kamatayan ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niya, hallelujah, na matapang niyang hinarap ang kamatayang ito, bagamat hindi naging ganon kadali ang naging kamatayan sa pisikal ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya naman may binabanggit ang Panginoon sa Pahayag, Kabanata 1, talatang 18. Ito po nakasulat, ako'y buhay magpakailanman. Hallelujah! Si Jesus ay namatay, ang ating Panginoon, subalit na buhay na maguli. And because of that, dahil doon mga kapatid, pansinin niyo po ito, namatay ako, pero masdan mo, buhay ako. At hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Hawak na ng Panginoon ang kamatayan. Hawak na ng Panginoon ang susi. Nasa Kanya na ang kapangyarihan. Kaya masasabi natin, mga kapatid, magagawa ng Diyos. Kung ayaw ng Panginoon na mamatay ang isang tao, ay hindi ito mangyayari. Subalit may mga nangamamatay, mga kapatid, sadyang may layunin ang Diyos, may dahilan ang Diyos, at marahil ay masasabi natin na talagang ang Diyos lang ang nakakaalam, mga kapatid. May inaasahan nga tayo na akala natin mamamatay na, pero buhay pa rin. May mga taong hindi natin inaasahan na mamatay, pero ikinagugulat natin na namamatay. Sadyang totoong salita ng Diyos. Diyos lang po talaga ang nakakaalam, subalit malinaw ang salita ng Diyos na ang Panginoong Hesus ay pinagtagumpay na tayo sa kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin dapat kinatatakutan na anuman sa dalawa na ito ang maganap sa ating buhay, sapagkat tiyak na ang ating tagumpay, mga kapatid. So kaya hindi na dapat naghahari sa atin ang pagkatakot hanggat ang buhay natin ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. May katiyakan po ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, sa piling ng Diyos. Pangatlo na pinagtagumpay sa atin ng Panginoon, hindi lang sa kasalanan, sa kamatayan, kundi pinagtagumpay din po tayo ng Panginoon laban sa kaaway. Pinagtagumpay din tayo ng Panginoon laban sa kaaway. Alam naman natin sa sinasabi sa salita ng Diyos sa John chapter 10 verse 10. Ito po ang nakasulat. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. So sino po ang tinutukoy dito na magnanakaw? Sa aklat po ng Pahayag, nakasulat yan, walang iba kundi si Satanas. Yan po ang kaaway natin, mga kapatid. Hindi po ang bawat isa sa atin, kundi si Satanas. At ang pakay ni Satanas, walang gagawin ng kaaway natin ito, o ay magnakaw, ibig sabihin, tanggalin lahat ng ukol para sa atin. Lahat ng para sa atin ay kukunin niya, kaya ganun ang ibig sabihin ng pagnanakaw. Ano po? Yung hindi sa iyo ay kukunin mo. Pagnanakaw po yun, mga kapatid. So ganyan ang ginagawa ni Satanas. Lahat ng para sa atin, kasama po dyan ang mga pagpapala ng Diyos, ay pilit niya itong hinahadlangan sa ating buhay. Pumatay. Ayan. Physically, and of course, wala siyang magagawa sa spiritual. Magagawa lang yan tayong bigyan ng dahilan upang tayo ay mamatay physically and spiritually. At manira, ano pong sinisira niya? Relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, kaya maraming nasisirang pamilya, maraming nasisirang relasyon, yan ay pakana at gawa ng kaaway. Sirain ang ating mga sarili. Pero sabi ng Panginoon, naparito ako upang ang mga tupa, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana at kasiyasiya o masaganang lubos. Kaya sabi po na aklat ng Efeso, Kabanata 6, talatang 2, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid,
mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilibang namamayani sa mundong ito. Mga hindi po natin sila nakikita. Sila ay mga nagtatago, nagkukubli sa mga problema, sa mga pagsubok, sa virus na ito. Nagagawa nilang gamitin ito na instrumento upang tayo ay pagnakawan, patayin, at sirain. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 18. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ano ba yung mga gawa ng dyablo? Magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ang Panginoong Hesukristo upang sirain, wasakin ang lahat ng gawa ng dyablo na iyan. Purihin po ang Panginoon. Kaya ang sabi ng John chapter 16 verse 11, ipapakita rin niya sa kanila, nakahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. Ginudge na, hinatulan na nang mamatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. That's the final judgment sa ating kaaway ngayon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya alam niyo, sabi ng Romans chapter 8 verse 1. So tandaan po natin pinagtagumpay na tayo ng Panginoon laban sa kaaway. At ang kaaway natin ay hindi natin nakikita. Pero meron pa po tayong minsan ay nakakaaway natin na hindi natin napapansin. At alam niyo kung ano yon at sino yon? Ang sarili natin. May mga sadyang ganyan na sinisisi ang sarili. Inaaway ang sarili. Hindi mo kailangan gawin yan, kapatid. Ano man ang nagawa mo, maliit, malaking kasalanan, tandaan mo, kung ikaw ay manunumbalik sa Diyos, pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, patatawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan, at ikaw ay magiging anak ng Diyos. At ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus. So you don't need to condemn yourself, even in your past. Hindi mo kailangan husgahan ang iyong sarili kung ang buhay mo ay na kay Kristo na. Sapagkat kasama na yan, pinatawad ka na ng Panginoon, hallelujah, sa iyong mga nagawang pagkakasala. Love yourself, care for yourself, because God loves you and He cares for you. God delights in your life. Masaya ang Panginoon para sa iyo, kapatid. Ano man ang pinagdadaanan natin, God is willing to help you, love you, at ang Diyos ay handang sumaklolo sa iyo, kapatid. Anumang oras na tayo ay lumalapit sa Kanya. Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14, salamat sa Diyos dahil lagi siya nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. God is always ahead of us. Hallelujah. Dinadala raw tayo sa parada ng tagumpay. Kaya kung tayo ay magiging masunurin lang sa Diyos, dadalhin tayo sa parada ng tagumpay. Hallelujah. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Kapag ang buhay mo ay nasa Panginoon, tinitiyak ko sa iyo, anumang laban meron ka ngayon, magtatagumpay ka. Sapagkat kung titingnan natin lagi ang krus, kung saan namatay ang Panginoong Kristo, nag-alay ng kanyang dugo upang tubusin tayo sa kasalanan, magtagumpay tayo sa kasalanan, maalis tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, at kamatayan na ikinakatak ng tao. Hallelujah. Ipinapahayag po dyan na tagumpay na tayo. Tagumpay ka na, kapatid. Tagumpay na tayong lahat. Kaya walang dahilan para sumuko. Para walang dahilan para umayaw. Sapagkat sinasabing tayo ay tagumpay na. Saan man, ang sabi nito, saan man kami pumunta, ang patotoo ni Pablo, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao, at itong ipinapalaganap namin ay parang halimuyak na pabag. Nawa mga kapatid, makita natin ngayon sa pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo
Bakit ano na, kahit sa panahon natin ngayon, sa ating sitwasyon ngayon, ano po, marami pa rin ang nahuhulog sa pagkakasala. Marami pa rin ang nabubuhay sa kasalanan. Subalit sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, ipinapahayag sa atin, pinagtagumpay na tayo ng Panginoong Hesus sa kasalanan. Hanggang ngayon, marami pa rin ang mga taong walang katiyakan kung sakaling sila'y mamatay ngayon. Nagkakaroon sila ng mga pagkatakot sapagkat walang katiyakan kung sakaling mamatay sila ngayon, saan nga ba sila pupunta? Walang katiyakan. Hindi po natin pwedeng baka sakali ang buhay natin sa buhay na walang hanggan. So tiyakin po natin mga kapatid, sapagkat ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo ngayon, tapos na. Hindi na tayo dapat matakot sa anumang uri ng kamatayan mga kapatid, sapagkat hawak ng Panginoon ang susi. Ibig sabihin, hawak ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Tapos na kapatid. Marahil ang kaaway patuloy na nakagagawa pa rin sa ating mga buhay, pero sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo, as you focus on the cross, the Lord Jesus Christ, it is finished. Tapos na. Tagumpay na tayo mga kapatid. Anumang gawa ng kaaway sa buhay natin ay hindi na magtatagumpay sa atin sapagkat si Jesus ay nagtagumpay na laban sa Kanya. At kaya kung tayo ay lalakad sa kalooban ng Diyos, ang buhay natin ay na kay Kristo, tinitiyak sa atin anumang laban sa buhay natin ngayon, kasalanan, kamatayan, o sa kaaway man, ipinapahayag po sa atin ngayon, it is finished. Tapos na. Ibig sabihin, tagumpay na tayo mga kapatid. Nawa aking dalangin sa gabing ito, patuloy po nating maranasan ang tagumpay na pagtatapos. Huwag kang susuko kapatid. Don't give up. Huwag kang aayaw kapatid. Sapagkat tagumpay na ang pagtatapos ng ating buhay. So praise the Lord for that glory to God. Kaya tayo po ay manalangin ngayon mga kapatid. Ano man pinagdadaanan natin ngayon, I will pray for you sa bawat isa sa atin. Sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Hindi ka po sumuko para sa amin. Panginoong Hesus, salamat sapagkat tinapos mo. Nagtagumpay ka, Panginoong Hesus. At ang tagumpay na yan ay ipinagkaloob mo sa amin. Nawa kami ay mabuhay bilang mga mananagumpay. Anumang laban sa aming buhay ng aking mga kapatid, inilalapit ko po sa iyo ngayon. Tulungan mo po sila na maranasan nila ang tagumpay mula doon sa krus. Hallelujah, Kalbaryo. Dalangin ko, Lord, sa mga problema at pagsubok na pinagdadaanan ng mga kapatid. Tulungan mo po sila na maranasan nila ang tagumpay. Mga nahuhulog sa tukso o kasalanan, nabubuhay pa sa kasalanan, tulungan mo sila, Panginoon, na makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at ang iyong kapatawaran ay patuloy nilang maranasan sa kanilang buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, anumang pagkatakot sa aming sitwasyon sa mundong ito, hayaan mo, Lord, sa pamagitan ng pananampalataya ng bawat isa sa amin, yung tagumpay sa kamatayan ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. At lahat ng gawa ng kaaway ay hindi maghahari sapagkat pinagtagumpay mo na kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Salamat po, dakilang Diyos, at patuloy po namin inilalapit din sa iyo ang aming bansa na patuloy na nakikipaglaban sa mga pagsubok na nararanasan ng bansa ito, ang virus na ito. Dalangin po namin, Panginoon, yung tagumpay ay patuloy na maranasan ng bansa ito. Alam po namin, Lord, hindi kailanman magwawagi ang virus na ito sapagkat tagumpay na ang bansang Pilipinas, Panginoon, laban sa virus na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tulungan mo, Lord, ang aming gobyerno mula po sa aming presidente hanggang sa mga local government officials. We pray for their protection and we also pray for wisdom, Lord, sa patuloy nilang pamumuno sa aming bansa. Dalhin mo sila sa iyong kalooban, Panginoon, at tagumpay.
Hindi, Lord, ang mga frontliners, patuloy po namin silang inilalapit sa iyo. Patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang bigyan ng karunungan, at higit sa lahat, Lord, huwag po silang mawala ng pag-asa. Patuloy silang gumawa ng kanilang tungkulin. Samahan mo sila, Panginoon. Ikaw po ang kanilang maging kalakasan at karunungan. Kaya din, Panginoon, sa mga COVID patients, o mga tinamaan ng virus na ito, dalangin namin, Panginoon, ang pagtatagumpay laban sa kamatayan sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. In the name of Jesus. Hindi, Lord, ang mga nasa quarantine, mga nagpapalakas, Panginoon, patuloy po rin nilang maranasan ang pagtatagumpay. Salamat po, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil sa tagumpay na aming mararanasan at iyong ipinagkaloob na. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako tayong manawa na manalangin, mga kapatid, at patuloy nating maranasan ang pagtatagumpay. Matatapos tayo na nagtatagumpay. To God be all the glory. So praise the Lord. See you tomorrow. It's Sunday, mga kapatid. At nawa ay sama-sama tayo. Mag-invite pa rin tayo ng ating mga mahal sa buhay at mga kakilala. Okay? So good evening in the name of our Lord Jesus Christ with Pastora Pia and Brother Angelo, our operator with the primary leaders. Praise the Lord. My name is Pastor Kim. Always remember that we are a family. Good evening and God bless you all. To God be all the glory. Bye-bye po, mga kapatid.